Binibenta niya kasi Mr. Cut Off ata to. Laging cut off daw, ganda ng ibon. Tinignan lang natin ito nung nakaraan kakapisa lang. Sinisilip-silip pa. Ano magkaroon tayo ng flyer na ganitong kulay oh. Ganda niya oh. Rare na rare. Yon, wala tayong masyadong gagawin ngayon kaya papasyal ko na lang kayo dito ma. Dahil tayo mamaya magsisingsing tayo ng mga young bird. Tsaka wala kasing bagsak na kalapate. I-update ko kayo kapag may mga bago ulit. Sana may dumating para may madagdag dito sa ating, kahit kulang ko na lang, 10 na lang mga kasing ko, 10 piraso na lang ang kulang natin. Kaya kailangan makapagbagsak sila na medyo magaganda para maitabi natin. Makakompleto natin 50. So yun, tara. Libutin natin itong mga kalapate natin. Bali, nandito tayo ngayon sa ating rooftop dito sa Taiwan Loft. Bali, ito pakita ko lang yung taga Manila boy. Ito na yung ibon niya. Parang ayaw na niya kunin. Ay, binagwisan natin dahil patututunin natin to dahil walang viewing to. Isang taon siya na bilanggo mga singko. Dahil hindi natin siya pinakawalan, nasa loob lang siya ng kulungan. Walang viewing dahil nga hindi pa natin na ibibigay. Sobrang layo kasi Manila pa. Ayan o. Ayun yung ibon. Lalagay ko muna dito. Dahil sasanayin natin. Pero kung madaan siya dito, saka okay, meron tayong tropa na pupuntang Manila, pwede nating padala ulit sa kanya to. Dahil sa kanya tong ibon. Yan. Yan yung pinarapon natin nung nakaraan. 1 year na yan, no? Kak, ito pa isa. Bali, ito naman yung sa taga Pampanga. Ayan o. Hen naman siya na tinagalan na natin ng pakpak. May white flight, alam ko may white flight ito eh. Bali, hen siya na blue check. Ayan, ganda. Lalagay ko na rin dito sa taas para naman baka viewing naman sila. Dito muna dahil hindi pa sila sanay. Diyan lang muna sila sa loob para makita lang nila yung labas. Pag medyo mga ilang araw lang, lalagay na natin sila dito sa may landing board. Nagasya, makagala-gala na sila. Kagaya ng mga ginawa natin dun sa mga imported natin na young bird. Ito na nga pala yun, binigay sa atin ni Pikyo, ni Peter Paul Hiding, mga singko. Ang laking ibon, kakto. Ayun yung pakpak niya, tumubo na. Tsaka medyo malakas na siyang lumipad. Medyo sumasabay-sabay na rin siya dun sa mga kalapate natin. Ayun o, tumibat na. Medyo malakas na maglilipad dito. Batang bata. Ayun siya nga. Yun. Mag-isa na siyang lumilipad. Malakas na lumipad. Nandito tayo ngayon dahil nga pinakita ko lang sa inyo na binununatan na natin ng pakpak yung dalawa. At para makapagpakain na rin at makapagpakawala ng ibon. So, yung ating Leo Hermans naglayo, nawala. Pakawalan na natin yung ating mga bilanggo. Bilanggo sa rehas na gawa ng puso mo. Kasi ito napakarami na. So kasi kami nagdadala sa ating kalapati taga Lapas pa boss. Lapas Tarlac. Ay ganda ng ibon niya oh. Ganda ng kulay para saddle na red check. Narinig ko na yung kay Kuya, binibenta niya kasi Mr. Cut Off ata to. Laging cut off daw, ganda ng ibon. Commercial nga lang, pero pwede natin pamigay ito sa Pasko. Mga bata kasi mahilig sa ganito eh. Ano ba alam mo sa ano sir? Solo, ano? Oo, lock name mo? Castro lock name. Castro. Oo. Nagko-comment ka sa ano? Sa YouTube natin? Nagko-comment ako dati. Ayaw nga, subscriber pala natin si Kuya. Yung kasama niya Lapas din, tsaka Concepcion niya Kuya, mga kalapatids. SFU, member no Kuya, SFU. Tapos kayo, Nerpa niya boss. Ayun, kapag ganda ng ibon kukunin natin, pero babaratin muna natin. Ito nga pala yung ating, ayun, dumumi siya. Nag-video ako, dumumi ka. Ito nga pala yung ating Taiwan na hen, black check mga kasingko, yan o, sensor yan. Bali ang pinaris natin sa kanya itong Peter Van de Wert na itim na kasingko. Bali ito, naikarera siya ng GRPC, Gapan, Nueva Ecija. Ayun sa kasingko, pure black. Bagay na bagay oh. Dahil ang pair niya black check. Sana black check ang lumabas, my favorite color. Kasingko.
Bali, ito yung anak nila, medyo maliliit pa lang. Ayan, oh. Medyo maliit pa yung kanilang mga young bird. Kaya, hintay-hintay pa natin yan kung kailan natin sa sisingsingan. Ayan. Sabi nila, wag masyadong hahawakan dahil mai-stress yung mga ibon. Kaya gagawin natin mga sigo, aalis na tayo. Pinakita lang natin. So ayun, sigo, bali, ito yung ating red epal. Sige, ito yung sinabi ni John Lloyd na kulay. Pero hanggang sa ngayon talaga, hindi ko talaga alam kung ano kulay dito. Basta ang alam ko lang red epal. Itlog siya, kaso parang nakahiwalay yung isa. Hindi marunong maglimlim yata ito. Pero fertile silang dalawa. Medyo lalayo tayo ng konti dahil sabi ng mga tropa pips natin na-stress daw sila sa atin sa kaka-video. Kaya silipin na muna natin tong isang ating white line pigeon fly. Sigo, ang lupet. Bali yung itlog nila, nabasag nila. Diyos ko po, kasi itong hen, hindi ko napansin, naglulugon pala siya. Singgo, makikita niyo yung ulo niyo, oh. Naglulugon pala siya, kaya siguro wala sa kondisyon. Kaya gagawin natin, i-break ko muna silang dalawa para makondisyon. Kailangan ma-full grown muna tong ating naglulugon na to para alam ko masakit. Kahit pala tong kak, medyo naglulugon din mga singko. Mismark nga lang siya. Medyo mismark yung ating kak, pero okay lang yan. Malinis naman tong ating hen. At mag-aanak din yan ng malinis mga singko, balang araw. Ayan o, ganda o. Ito namang ating dilute stencil mga singko. Ayan o, wala pa silang itlog. Bali ng itlog tong dalawa, kaso binasag din nila. Ano ba yan? Bali, ito nga pala yung binigay sa atin ni Envelope, mga singko. Ito naman yung ating nabili kay Aljen. Napakaganda niya. Pero balang araw makakahanap din tayo ng pair nito dahil gusto ko siyang parisan sana, parehas ganyan, no? Dilute stencil daw ito mga singko. Ang ganda niya, oh. Parang kulay kahoy siya na may mga lace mga singko. Lupit. Sana makakaroon tayo ng flyer na ganitong kulay, oh. Ganda niya, oh. Rare na rare. Magsisingsing pala tayo ng kanilang young bird. Tignan natin kung kasya na dahil nga mahirap na makalakihan nila, hindi napapasok. Kaya kailangan na nating singsingan. Baka kasi biglang laki ng paa, hindi napapasok yung kanilang singsing. Sa tingin ko papasok pa naman ito. Ayun, makikita nyo, pula na. Pula na ang kanyang kulay. Kahit ito mukhang pula rin. Hindi sila nagmana dito sa ating Vandenbroek na may pagka-gray cell. Pero okay lang yan. Kaya sisingsingan na natin. Ito kasi ready na natin yung ating singsing. Lagyan natin silang tigda dalawa para pogi. Makita nyo, oh, lalaki na. Ang bibilis. Tinignan lang natin ito nung nakaraan, kakapisa lang. Sinisilip-silip pa. Nakita niyo yung kulay nito, lumalabas na yung pula. Ito, hindi pa naman siya bumuka, pero obvious na pula na siya. Medyo mas light ito ng konti. Ngayon, lalagyan na natin sila ng singsing, double band. Ngayon, titignan natin kung papasok pa. Kasi ang hirap kasing makalakihan ng ng paa ng kalapate. Kasi mahihirapan yung ibon, hindi na makakapasok yung singsing. Pag medyo nakaligtaan lang natin ito ng mga 1-2 araw, patay. Ayun, pumasok pa mga singko. Sinaksukan natin siya. Ito yung mga sobra nating singsing. Ito na lang yung gagawin nating pang stock. Ayan, o. MPRPC tsaka isang PHA na oblong mga singko. Ayan. Bali double band siya. Parehas ang kulay ng PHA. Tingin ko medyo maluwang pa to dun sa isa kasi mas maliit yun mga singko. Hindi na tayo nahirapan dahil saktong-sakto lang. Pero ito hindi na ito maaalis. Ayun, no? Pogi na siya. Dalawa na yung leg band niya. Ito siguro lalaki dahil mas malaki siya kaysa dito Ito tingin ko medyo mas maluwang pa to dahil maliit ang paa nitong isa Kaya kailangan chine-check nyo pag medyo maluwang. Chine-check nyo yung pugad dahil minsan nauhulog mga singko. Yari na, akala nyo may singsing, pagtingin nyo sus, wala siyang leg band. Kaya ito araw-arawin natin sitignan. Parang mas masikip ang butas nitong itong PHA na oblong. Kaya mga kumersa na to.
So yun, mga kasing ko pumasok. Bali, babalik na natin sa magulang dahil baka subuan pa ito. Ayan o. Ayan yung itsura nila. Ayan, lumabas na to. Bali, parehas silang ula, mga kasing ko. Ayan yung itsura ng mga young bird natin. Sana lumaki sila healthy. Tatanta rin natin yan ng multivitamins saka minerals, calcium kailangan. Lalo na lalaki ibon sa buto. So ayan, balik na natin mga kasing ko. Medyo marami-rami na yung ating kalapate. Meron pa sa labas yan, ayun o. May opal natin, ayun o. Kakababa lang. Ayan, ang tawag ata nila dyan dominant opal. Ang ganda ng kulay eh. Parang may mix siya. Matras pa. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, ito yung imported natin o. Bali ito malapit na palang mabawasan. Dahil nga yung mga matatanda natin papamigay ko na rin yan. Lakas na sa patuka Uy mo, ilang kilo yung kinakain yan araw-araw. Ay papamigay na natin. Titira lang natin dito yung mga young bird. Halos matatanda pamimigay natin. Makita nyo, pogi. Ito yung mga matatanda natin. Masin ko. Ito tayo ditong pencil, lubar. Ito. Poging-pogi yan. So yan mga kasing ko, nakuha natin yung ibon, no? Nang napakamura lang. Ito galing kay La Paz, Tarlac, Castrolov daw mga kasing ko. Ang laro niya, Nerpa. Kaso ito all bird sigurado dahil commercial lang. Pero ang ganda kasi ng kulay. Pwede siya sa mga bata. Ito sigurado kukunin ng mga bata to. Matutuwa ang mga bata dito mga kasing ko. Hindi lang naman porque club ring gusto ng mga bata. Yung iba kasi mahilig sa mga ganitong off color. Hindi lang bata, pati matatanda mga kasing ko. Yan ganda niya. Bali isa siyang kak na para siyang saddle na red check Kaso dumungis lang dito sa may leeg. Pero ang ganda ng ibon. Kaya binebenta, laging cut off daw. Laging cut off sa karera. Ayan, bali sasama na natin siya dito sa mga kak dahil kak siya. Lalagay natin dito muna bago natin ilipat dun sa malaking loft natin sa Taiwan loft. Ayan siya mga kasing. Kung ganda ng ibon of color. Bali ito yung ibon na nakuha natin kay Castrolov mga kasing ko, Nerpa member. Ang ganda niya. Para siyang kumintab dito sa siya yung pinakakuminang dito sa mga kalapati natin dito dahil nga nag-iisang kulay na off color. Ang ganda ng kulay niya. Para siyang red check na saddle Ganda, mukhang Scandaron. Ang lupit nito. Pero yung mga bata, tawag nila dyan Batman. Ayun, Batman, yung mga tawag ng bata dyan. Pero pag may buhok sa paa, tawag nila Cowboy, Cowboy.